Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John Lee Bilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa gap theory. So, the gap theory teaches that there's a time gap between Genesis chapter 1 and Genesis chapter uh, Genesis chapter 1 verse 1 and Genesis chapter 1 verse 2. Possibly million of years. Some believe this explains the age of the earth or previous creation judges by God. However, the Bible doesn't clearly teach this theory. Many faithful Christians believe that creation account is continuously and complete from verse 1 onward. Now, sabi po rito sa Genesis chapter 1 verse 1 and 2, in the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Sa Tagalog po, basahin natin, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot ng kadiliman ng kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Now, ito po yung first teaching natin. Sabi po rito, the gap theory instigates theory in the Bible. Yung gap theory po, pinapasok niya yung sarili niya sa theory ng mga Biblia. The gap theory ay isang pagsubok na ipinapalawag na pagitan ng Genesis chapter 1 and verse 1 and 2 sa pamamagitan ng haka-haka ng isang malaking agwat ng panahon. Ngunit ganitong paraan, pinilit ng tao ang sariling ideya sa banal na kasulatan imbis na hayaan ng Biblia ang magpaliwanag sa sarili nito. So, the gap theory exegetes theory in the Bible. And point number 2 po natin, the Bible must be used as basis of science. Bilang tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang tunay na karunungan ay magsisimula sa science, ay nagmumula sa Diyos. Ang Biblia bilang salita ng Diyos ay nagbibigay ng tamang pananaw sa pag-unawa sa mundo at sa lahat ng nilikha. Kung wala tamang pundasyon ng Biblia, madaling maliligaw ang tayong mga tao sa interpretasyon ng siyensya at realidad. Ang science ay isang paraan upang pag-aralan ang kaayusan at kagandahan ng likha ng Diyos. So, point number 3 po natin or huli nating katuruan, Bible teaches a 6-day creation and reveals the origin of sin and death. Tayong mga Kristiyano, malinaw sa atin na ang Biblia ay nagsasabi sa katotohanan kung paano nagsimula ang lahat. Sa Genesis po, itinuturo ang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. Isang patunay ng kanyang kapangyarihan, karunungan at layunin. Hindi aksidente na ang sanlibutan ito ay sinilang sa pamamagitan ng maingat at makapangyarihan salita ng Diyos. Kasabay nito, ang Biblia rin ay magpapaliwanag kung bakit naranasan natin ang kasalanan at ang kamatayan. So, Bible teaches a 6 days creation and reveals the origin of sin and death. Now, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po.